Selebrasyon para sa 89th anniversary ng Armed Forces of the Philippines at kanilang accomplishments. Ating pag-uusapan kasama walang iba kundi si Colonel Francel Margareth Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa inyo. And happy ilang years na po ba? 89th anniversary po sa inyo. So ano po ang tema ng pagdiriwang po ninyo nitong 89th anniversary ng AFP? Basically, Nina, nag-anchor kami dito sa ating programa nga ng ating pamahalaan. So this year, for our 89th anniversary, ang team ng AFP is Sandigan ng Mamamayan tungo sa Bagong Pilipinas. So basically, aligned siya dito sa mga thrusts ng government. At ano yung ginagawa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas patungo dito sa ating Bagong Pilipinas. Ma'am, ano naman po ang mga activities na inihanda para sa pagdiriwang ngayong taon at mayroon bang mga bagong initiatives o programs ang AFP? Basically, ma'am, I'll lay it down yung mga programs that lined up for the 89th anniversary. So, una sa lahat, meron po tayong 89th AFP Anniversary Fun Run. So, ito po, open ito sa all AFP personnel, sa iba't ibang law enforcement agencies, civilian sector, and lahat po ng enthusiasts basically sa pagtakbo. Mangyayari ito sa 7 December doon sa Camp Aguinaldo. Simultaneous din ito, iko-conduct palang nationwide siya. The same activity will be conducted by different unified commands. So there will also be a live streaming nitong event na ito. Meron tayong registration for this, and of course kung ano din yung ancillaries that is kasama nito. We'll also have an MSGC Summit of 2024. Ang title is Talakayan Mabini. Sa 12 December po ito mangyayari sa Tejeros Hall sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ang objective nito is to gain insights on ISO-related best practices and gain support from the different sectors of society. So ito kasi, ang gusto natin dito is a whole-of-nation approach. We'll also have an anniversary concert para lively naman po yung ating celebration ng 89th anniversary. So sa 13 December po ito, same din, doon tayo sa Camp Aguinaldo sa Lapu-Lapu Grandstand. Hybrid din ito, no? Ang mga kasama dito is Unified Commands, and ang maganda dito, ma'am, kasama po yung ating mga tropa sa BRP Sierra Madre, no? Pati sa ating Mavulis Island. So they'll be joining us via VTC. Over and above that, we'll have a simultaneous interfaith prayer. Siyempre, hindi po natin isasantabi ang ating spiritual growth. Part po ito niyan. On 20 December, as we hold po yung pinaka-important na event, which is the yung mismong anniversary proper. So we'll have a parade and review with that. We'll have the awarding of our stakeholders to honor yung mga tumutulong sa amin. And ito pong 89th anniversary parade and review will be graced by none other by our Commander-in-Chief po, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Okay. Sa mga nabanggit po ninyong mga aktibidad, alin po sa mga ito ang maaaring makilahok ang ating mga kababayan po, no? Siguro i-rewind lang natin, narinig ko kanina yung fun run. Yes. Ay pwedeng pwedeng kahit na fun lang naman eh. Fun lang naman, ma'am. Hindi mo kailangan sa mga hardcore din kasama. Ilang kilometro po ba ito? Ang iba-iba siya, ma'am, no? You can have a choice of whether you want a shorter distance, which is 5 kilometers. May 10 kilometers din po tayo. 5 pala short na. Pwede na tayo sa Yes, 5. short na Hanggang siya. may 1 po ba? May 2.5. Actually, ma'am, if you're with good Yes. company, hindi mo na mararamdaman yung distansya noon. Yes. Oo. Saan po ba gagawin uli itong Sa fun Camp run? Aguinaldo po siya. Okay. So Oo. ilang ikot yun, no? Meron po siyang measured na distance doon sa within inside camp. So it's just going around the vicinity of the camp. And aside from the fun run, meron pa bang ibang activity that the public can join, Colonel? Yun nga, ma'am, yung mga concert natin, it's gonna be held in the grandstand. And kung hindi man sila makarating in person, naka-broadcast din po ito. So simultaneous yung broadcast ito. The same is true with the anniversary proper. So showcase po natin yung mga modernization projects and mga equipment natin na bago. Mapapanood din po yun. Ito yung ipaparada sila, no? Yes. Oo. At yung concert, sino bang abangan natin dyan,
surprise Mga guests sa mga mga special nandiyan. guests. Oo. Baka mamaya surprise. kumanta rin si Colonel. Why not? Ma'am, para sa ating mga kababayan, no, maari ba ninyong ibahagi ang ilan sa mga major accomplishments ng AFP ngayong taon, lalo na sa larangan ng seguridad, pagtatanggol ng teritoryo at pagtugon sa mga sakuna? Basically po, iba't ibang prongs yung natin, no, yung ginagawa ng AFP, and we do it simultaneously. So ang isa dito is yung internal security operations. Ang dito, ma'am, is when at the start of the year, what we said is the order of the President is to finish the insurgency problem once and for all. So nung January to, when we had our first command conference. And ang magandang iulat dito is the Armed Forces of the Philippines is on track with this, no? Sa ngayon, ang hinihintay na lang natin na ma-clear is one weekend guerrilla front. So, ito, nilalakad na din, no, na ma-declare na to as insurgency-free ang areas na ito. And with that, pag matapos natin to within December, nagampanan natin, no, yung we are well within targets. And ang natin dito is to shift from internal security operations to territorial defense. Ito po yung mas malaking hamon na kinakaharap natin. So ito po talaga ang tututukan na ng sandatahang lakas ng Pilipinas. So just to give you the numbers, ma'am, no, since January to November 14 of this year, total po natin is 2,319 communist terrorist groups and supporters were neutralized, from which 2,042 surrendered. 140 were apprehended and 137 were killed in military operations. Ang maganda pong i-highlight dito is yung number ng surrenderies natin. Kasi ang gusto natin, Yes. ang gusto po natin is tulong-tulong tayo bilang isang mamamayang Pilipino towards a bigger challenge that we are going to face. So mas gusto po natin yan na magbalik loob sila sa pamahalaan. So ang panawagan po namin, no, sa mga naiiwan na lang na miyembro po ng New People's Army na magbalik loob na po sa pamahalaan, and let's fight a bigger challenge together. Ma'am, may tanong ako. Bakit, ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit ang taas ng mga nagsusurrender? Meron po ba tayong mga programa para sa kanila? Kaya ba naiengganyo sila na magsusurrender na lang kaysa makipagpatuloy ng makikipaglaban? Yes, ma'am, that's a very good point, no? Makita natin dito, this is a whole of government approach. So, ang dami pong programa ng ating pamahalaan para po matapos na itong insurgency problem. This is not the AFP alone. So, nandyan po yung ating NTF-ELCAC na katuwang natin dito sa Internal Security Operations. May mga ICLIP programs po tayo. Ayan, kasama din po natin dito ang OPAPRU, no? Ang Peace and Reconciliation and Unity, na meron po silang programa para po din magbalik loob ang ating mga rebelde. Ang sinabi nga po natin dyan, dati, ma'am, ang tawag natin dyan is former rebels, di ba? FRs. And so we tweak this towards saying that their friends returned. Kasi bumalik na po sila and kaibigan na po sila ng pamahalaan. But ang ating Chief of Staff po, ang sabi po niya, these are FRs, our families reunited. Kasi yung mga programa po natin, may pabahay po tayo sa kanila. Gusto po natin na bumalik sila at mabuo na rin po ang kanilang mga pamilya. Oo, so wala nang kakasuhan sa kanila, hindi na sila ipapakulong. Yung karamihan po ba sa mga ito? Yun ang kasama, ma'am, sa amnesty program po ng ating OPAPRU. And may screening process naman po ito, and meron pong sinusunod po na proseso para dyan. I heard So- also, Nina, may mga livelihood programs din Yes, para sa yes. kanila, no? Yes, oo, may pamana programs tayo. Yun nga po, yung ICLIP, and yung ating mga barangays, ma'am, meron po silang mga programa para sa kanila. Ayan, kasi considering 2,000 plus and then 2,000 rin yung nagbalik loob, sabi nyo na who are now considered friends again, Friends and relatives. friends and families, Families reunited. Yes, All right. That's very good news, no? Despite all that's going on around us. Habang papalapit po ang anibersaryo ng AFP, ano po ang mga pangunahing layunin at plano nito para po sa hinaharap? Ang natin dito, ma'am, no, sabi ko nga, there's a shift from internal security operations to territorial defense. So, ang tinitingnan natin dito, how the AFP will move forward facing the present contemporary threats, no, that we are facing. So, with that, ang makita nyo pong ginagawa ng AFP, we are strengthening our alliances with like-minded nations, well-meaning nations. We are also geared towards our modernization projects na ma-implement po natin ang mga ito. Ma'am, ano po ang mensahe ng pamunuan ng AFP para sa kawal nito kaugnay ng pagdiriwang na ito at paano po kinikilala ang kanilang sakripisyo at dedikasyon?
Yes, ma'am, no? 89 years, no, na nandiyan po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we are true to our mandate to this day to protect the people and secure the state. Andito po kami, ang layunin po talaga ng sandatahang lakas ng Pilipinas, we are a non-partisan organization. So kung ano po ang mga nangyayari po dito, ang pasalamat po ng Armed Forces of the Philippines, napakataas po ng trust rating namin sa ating mga kababayan. 8 out of 10 Filipinos po trust the AFP, and we are very, very proud of this, and we are very grateful for this rating na binigay ng ating mga kababayan. And so para po sa ating mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, as we approach our 89th anniversary, we'd like to honor your heroism and sacrifice para sa ating bayan. Ito pong mga nakadeploy sa ating mga features sa West Philippine Sea, particularly po dyan sa LS-57, BRP Sierra Madre, yung kanila pong pagsasakripisyo na malayo sa kanilang mga pamilya, and despite that, still perform their duties and mandates to the letter. And maganda po i-highlight dito, yun pong sakripisyo din ng ating mga sandatahang lakas during the recent HADR operations po, no? Napakaraming bagyong nagdaan, and yung pagod po nila and sakripisyo, nandyan po tulong-tulong kasama po ang iba't ibang miyembro ng pamahalaan. I-highlight din po natin ang mga force multipliers natin, ating mga reservist at ating mga civilian active auxiliary. Tulong-tulong po tayo lahat para po sa iisang goal towards, protecting the people and securing the state. Okay. Ma'am, sa ibang usapin naman po, no, ano po ang paalala ng pamunuan ng AFP sa ilang kaganapang ngayon na may kaugnayan sa politika? Ang sinasabi po natin dito, ang AFP po is the barometer of all of these issues, no? Non-partisan po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, and narito po kami to tell you that the AFP is united, and we are professional, and we are here to perform our mandate, and our loyalty is towards the Constitution and the flag, and we follow po the chain of command. Colonel, may tanong mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. In a statement, former President Rodrigo Duterte last night called for military and police intervention to protect the Constitution amid what he described as a fractured government. Ano po ang masasabi niyo po tungkol dito? Nabanggit ko nga po kanina, ang loyalties po ng bawat miyembro ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas ay nasa ating konstitusyon at nasa ating watawat. So yan po ang nag-guide po sa bawat isang miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas para po i-perform ang aming mandate. We are non-partisan, we are very professional po. Ma'am, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipinong nakatutok sa atin ngayon. Para po sa ating mga kababayan, no, andi dito po ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. We are about to celebrate our 89th anniversary. And with that, andyan po ang ating tema, no, kami po ang inyong sandigan para po sa tungo sa bagong Pilipinas. Andi dito po ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Maaasahan niyo po kami. Nagagampanan po namin ang aming misyon. Tulong-tulong po tayo, and you have to be united po, and ang amin pong panawagan is for you to remain calm, and let us focus po on the bigger picture, which is our biggest threat that we are facing, and let us not be blinded by the noise around us. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Francel Margareth Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.